Balita mula sa bansang Italy, isang babae na natabunan ng guho sa lindol ang nailigtas matapos ang mahigit 10 oras. Mano-manong tinanggal ang mga rescuer ang mga bato at semento nang marinig nila ang sigaw ng isang babae mula sa ilalim. Swerteng nakuha roon ang 65 taong gulang na babae. Agad siyang itinakbo sa ospital. Patuloy naman ang paghahanap sa iba pang biktima ng magnitude 5.8 na lindol na tumama nitong Martes sa Italy. Tinatayang aabot sa 80% ng mga factory at mga pagawaan sa bayan ng Mirandola ang gumuho dahil sa naturang lindol. Isang Pilipinang naharap ngayon sa parusang bitay sa Malaysia. Nahulihan siya ng ilegal na droga noong taong 2009. Umaapila ngayon ang ating Department of Foreign Affairs para mapababa ang sintensya. Nakatutok si Marisol Abduraman. Death penalty ang parusang ipinato ng Shah Alam High Court ng Malaysia sa Pilipinang si Eliza Resurrection Gabriel dahil sa kasong drug trafficking. 2009 ang mahuli siyang may bitbit na mahigit 1,100 gramo ng cocaine. Pumasok sa Malaysia si Eliza bilang turista ayon sa Department of Foreign Affairs. A little more than 1 kilo. And nahuli ito sa kanya doon sa bus. Pero wala raw dapat ikabahala ang pamilya ni Eliza, ayon kay Philippine Embassy Consul General Renato Villa. Sa aming experience ay relatively lenient naman ang justice system dito sa Malaysia. Ang ibig kong sabihin, mahaba yung binibigay nilang appeal process. Katunayan, nakikipag-ugnayan na raw ang pamahalaan sa mga abogado ni Eliza para iakyat ang kaso sa Court of Appeals sa Malaysia. Yung judgment ay still unfavorable, pwede pa rin natin ito i-apila doon sa federal court. And kung matalo pa tayo doon, we can still go to ask for possible clemency. Umaasa ang DFA, pagbibigyan ng Malaysia ang kanilang apela. Gaya na lang sa kaso ng 3 Pilipinong nasentensyahan din ng parusang kamatayan dahil din sa illegal drugs. Pero sa halip na kamatayan, na-commute sa halos 14 na taong pagkakakulong ang parusa kay Basir Omar. 15 taon naman ang bubunuin sa kulungan ni Najali Mansali at Alpidal Hadani. 1993 nang huling mabitay ang isang Pilipino sa Malaysia. Dahil sa panibagong kaso ng isa na namang Pinoy na nahatulan ng kamatayan sa ibang bansa, muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga mangingibang bansa o nasa ibang bansa na, mapaturista man o OFW, na wag magpapaloko sa mga drug syndicate. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Naka-live chat ng ilang Filipino fans abroad ang kanilang iniidolong kapusong sina Marian Rivera, Dingdong Dantes at Dennis Terillo. Ang fan ni Marian napalaban pa sa aktingan. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakipag-chat via Skype sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa kanilang fan mula sa New Jersey na si Anton Franco. Si Anton ang maswerteng nanalo sa Kapuso Mo sa Dish ka-date mo promo ng Dish Network, ang cable provider ng GMA Pinoy TV sa Amerika. Ang mga sumali sa promo ay nagpadala ng video clips na ginagaya nila ang acting ng paborito nilang Kapuso stars. Kaya naman si Anton napalaban pa sa one-on-one actingan with Marian. 5, 4, 3, 2, and action! Ano akala mo sa akin? Bulag? Hindi ako bulag, Anton. Sinungaling ka. O, isip-isip. Sige, kaya mo yan. Ano yung sakit? Mahal na mahal kita eh. Nakakatuwa kasi first time ko gawin to sa GMA at naaliw talaga ako. Tapos, sana yung mga ibang artista din ma-experience nila to kasi wala, ang saya. Parang walang time difference kasi pag kausap mo sila, parang nandyan lang sila mismo kaharap mo. Tapos nakakatuwa nga dahil nakita ko pinapanood nila sa likod yung My Beloved. And apparently yung lumalabas pala yun ng halos sa same time din kung ano oras siya lumalabas dito. Isang aspiring director naman na si Josephus Tudtud ang nakachat ni Dennis Trillo na mula naman sa New York. Nanalo rin si Joseph sa promo. Mas masaya ako na naka-discover ako ng mga ganun tao na talagang na-appreciate nila yung mga pinaghihirapan at ginagawa natin. Kahit na may mas magagandang shows pa na pwede nilang panoorin sa kung nasan sila ngayon,
pinipili pa rin lang tangkilikin yung mga pinaghihirapan at ginagawa natin. Busy ngayon si Dennis sa pagpopromote ng Boy Pick Up the Movie kung saan gumanap siyang kontrabida. Pagkatapos nito, magpapahinga raw muna siya para makabonding ang anak na si Calix na nakasama niya nung birthday niya sa Boracay kasama ang kanyang pamilya at rumored girlfriend na si Bianca King. Tinanong namin si Dennis kung napag-uusapan na ba nila ni Bianca na lumagay sa tahimik. Wala pa, marami pa akong gustong gawin at marating. At sa tingin ko, hindi makakatulong sa mga gusto kong gawin ngayon, yung pag nag-asawa ako. Ganito lang muna, yung walang pressure. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Julian San Jose at Elmo Magalona balik tambalan para sa kanilang bagong TV show. Ang detalye sa pagbabalik ng Chika Minute. Abangan! Choir ng Philippine National Police umawit sa Bible study ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa Amerika. Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa unang bahagi ng taon tumaas ng 6.4%. Apat ang isang taong gulang sa Coronadal sa South Cotabato nilapa ng unggoy ng kanilang kapitbahay. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras.